At ayan mga ka-crypto, ang sabi po sa ating balita dito ay meron daw pong isang analyst na nakapagsabing, I think this chart one of the best scenarios for XRP. At ang ating news source ay si Times Tabloid. Ayan, napakaraming usapin po sa market. Pero may isang partikular na pananaw ang lumabas na nakakuha ng atensyon ng marami sa atin. Pinag-uusapan po natin ang isang long-term outlook para kay XRP na tila nagbibigay po ng malinaw na roadmap para sa mga susunod na buwan at saka taon. Alam naman nating lahat na sa mundo ng crypto, hindi lang puro up ang takbo or pataas ang takbo. May mga pagkakataon na kailangan nating dumaan sa isang huling pagbabag bago natin makita ang tunay na lakas ng isang asset. Meron pong analyst dito. Siya po si Silal Kukuker. Siya po ay nagbahagi ng kanyang pananaw na pabor po sa isang malaking pag-angat o major upside move para kay XRP. Pero may kondisyon. Kailangan muna daw nating dumaan sa isang huling decline o pagbaba ng presyo. Bagamat na ipakita na niya ang chart na ito noon, ayan po, naniniwala pa rin siya na ito ang isa sa mga pinakamahusay at logical na scenario para kay XRP. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng projection na ito mula po sa inaasahang bottom hanggang sa target na presyo na aabot daw sa $9. At ayan, bakit nga ba 0.86 at saka 0.87 ang inaasahang bottom? Sinasabi po sa projection na ang susunod na bottom o ang pinakamababang punto na maaari nating bagsakan bago ang malaking pag-angat ay nasa 0.86 hanggang 0.87. Para sa marami, ang presyong ito ay maaaring magdulot ng pangamba. Pero sa pananaw po ng analyst dito na si Silal Kukuker, ito ay bahagi ng natural na movement ng market. Ito naman ang aking opinion dyan. Kung susuriin natin ito, ang 0.86 hanggang 0.87 ay hindi lamang basta-basta numero. Ito ay nakapwesto sa isang critical na bahagi ng ating long-term channel. Para sa akin, ang pagkakaroon po ng ganitong projected low ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na paghandaan ang bawat galaw. Ang 0.618 Fibonacci level na nasa bandang $1.04, ito po, ay nagsisilbi na nating unang guard rail. At ang pagbaba ng bahagya sa ilalim nito patungo sa target na 0.86 ay isang paraan para ma-flush out o mailabas ang mga weak hands sa market. Kaya sa tingin ko, ang pag-defend po sa support zone na ito ang magiging pinakamahalagang laban ng mga buyers. Kung matagumpay nilang mahaharangan ang presyo sa area na ito, doon pa lang natin makikita ang tunay na higher low na kinakailangan para sa isang matatag na recovery. Hindi po ito usapin ng takot, kundi usapin ng paghihintay sa tamang entry point na base sa historical structure ng ating chart. Ngayon, gagana ba ang ascending channel kahit nag-correct ang presyo? Ang focus ng analysis na ito ay ang weekly chart ng XRP na nananatiling nasa loob ng isang ascending channel. Ayan po yung binubuo ng dalawang kulay blue na pataas na mahabang linya dito. Sa loob ng ilang taon, ang channel na ito ang nagsilbing gabay sa galaw ng presyo. Sa kasalukuyan, ang nararanasan nating correction ay nagtulak sa asset pabalik sa lower boundary o sa ibabang bahagi ng structure na ito. Kaya ito po ang aking opinion dyan. Napaka-importante ng channel na ito dahil pinapakita nito na sa mahabang panahon, ang trend ng XRP ay nananatiling pataas. Ang bawat correction na nangyayari ay hindi ibig sabihin na dead na ang project. Sa halip, ito ay pagsunod lamang sa channel pattern. Kaya sa aking pananaw, ang paglapit po
dito sa lower boundary ay isang opportunity, hindi po isang threat. Ang ascending channel ay nagsisilbing safety net. Hanggat hindi natin nababasag ang support line na ito, ang long-term bullish narrative natin ay nananatiling buo. Ang mga correction na katulad ng nakikita natin ngayon ay normal po na bahagi ng isang healthy market. Ang paggalaw sa loob po ng channel dito, ayan, ay nagbibigay sa atin ng predictability sa gitna ng volatility. Kaya para sa akin, ang respeto sa lower boundary ng channel na ito ang magpapatunay kung gaano kalakas ang kumpiyansa ng mga investors sa fundamental value ng XRP sa mahabang panahon. Ngayon, ang sunod po nating tanong ay kaya ba talagang maabot ni XRP ang $9 na target? Pagkatapos ng inaasahang pagbaba sa presyong 0.86, ang chart ay nagpapakita po ng unti-unti at saka steady na recovery. Ang unang target ay ibalik sa XRP sa kanyang dating all-time high nito na nasa $3.65. Ayan. Ang target na $3.65. Pagkatapos nito, ang presyo ay inaasahang magpapatuloy po sa pag-akyat hanggang sa maabot nito ang peak nito sa pagitan po ng huling bahagi ng taong 2026 at saka unang bahagi ng 2027. Ayan. At ang final target na $9.04 ay base po yan sa Fibonacci extension. Ayan. Ang Fibonacci extension na 1.618. Ito po. Kung nakikita ninyo sa chart, yan po yung horizontal na line dito. Ang aking opinion naman dito ay ang 930% na gain mula po sa projected bottom mula dito sa 0.87 patungong 9.04 ay isang napakalaking numero. Siyempre, marami ang magtatanong, posible ba talaga ito? Kaya masasabi ko po dyan, ang susi dito ay hindi ang vertical movement o yung biglaang spike, kundi ang steady climb. Ang pagkakaroon ng target na $9 ay hindi po nangangahulugang mangyayari agad ito bukas. Ang projection ay nagpapakita ng isang maayos at tuloy-tuloy na pagtaas sa loob ng ating ascending channel. Ang pag-break sa dating all-time high na $3.65, dito po yan, ang magiging pinaka mahirap na parte dahil dito po papasok ang price discovery. Ibig sabihin wala na tayong historical data na magsisilbing resistance sa itaas. Kaya magiging wild ang galaw ng presyo. Kaya masasabi ko ang $9 ay isa pong logical target kung susundin natin ang Fibonacci extension sa loob ng ating established channel. Ito ay isang marathon, hindi po isang sprint. Kailangan natin ng matinding pasensya para makita po natin ang pagbuo ng bawat bahagi ng cycle na ito. Ngayon, ano naman ang kinalaman ng Bitcoin sa pag-angat ni XRP? Hindi hiwalay si XRP sa galaw ni Bitcoin. Ayon po sa analysis, inaasahan na bababa muna si Bitcoin patungong $54,000. Ayan, Bitcoin declines toward $54,000, creating the conditions for the projected recovery. Ayan. Ito po ay bababa si Bitcoin patungo sa $54,000 bago po ito makapagsimula ng susunod na major advance. Ang pagbaba na ito ni Bitcoin ay magbibigay po ng conditions o tamang kapaligiran o environment para makapag-recover sa XRP mula sa projected support nito. Ito naman ang aking opinion dyan. Ito ang tinatawag nating market correlation. Mahirap talagang umangat sa XRP kung ang king of crypto na si Bitcoin ay nasa gitna ng matinding correction. Ang projection po na $54,000 para kay Bitcoin ay nagsisilbi ring floor o sahig para sa buong market.
Kaya sa aking tingin, ang pag-align ni Bitcoin at saka XRP sa kanilang mga respective support zones ay isa pong magandang senyales. Kapag ang dalawang ito ay sabay na nakahit sa kanilang mga support level, mas malakas po ang tsansa ng isang coordinated recovery. Hindi tayo pwedeng mag-expect na mag-moon sa XRP kung ang Bitcoin ay bagsak. Ang analysis na ito ay nagpapakita ng isang healthy synchronization ng market. Kaya para sa akin, ang pag-monitor po kay Bitcoin ay kasing importante ng pag-monitor mismo kay XRP. Kung makikita nating huminto ang pagbaba ni Bitcoin sa $54,000, mas magiging panatag ang loob nating mga traders na ang support sa 0.86 para kay XRP ay matitibay na rin. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagbuo ng ating confidence sa market. Ngayon, paano po natin haharapin ang price discovery phase? Nabanggit po sa analysis na ang zone malapit po sa $3.65 ay magiging napakahalaga habang sinusubukan po ng XRP na pumasok sa price discovery. Ito ang punto kung saan ang asset ay lalampas na sa kanyang record high at maghahanap na ng bagong fair value sa market. Ito po ang aking opinion dyan. Ang price discovery ay isa po sa pinaka-exciting na bahagi ng pag-invest. Dito natin makikita ang totoong demand at supply kay XRP dahil wala na tayong historical resistance sa itaas. Kaya ang aking pananaw, ang area malapit po sa $3.65 ay hindi lamang basta target. Ito ay isa pong psychological barrier. Maraming investors ang posibleng mag-sell kapag nakita nilang bumalik na sa all-time high ang presyo dahil sa takot na baka bumagsak ulit ito. Pero kung ang mga whales at institutions ay patuloy na mag-hold, mas madali nating malalagpasan ang barrier na ito. Ang susi ay momentum. Kung ang recovery ay steady gaya ng nakaplano sa channel dito, mas magiging stable po ang pagpasok natin sa price discovery. Kaya huwag tayong matakot sa volatility na kasama ng phase na ito. Kasi para sa akin ito ang magpapatunay kung sa XRP ay may kakayahan bang mag-stabilize sa mas mataas na valuation na $9 at pataas. Ang mahalaga ay manatiling nakatuon po tayo sa long-term goal. At sa kabuuan, ang analysis po na ating pinag-usapan dito ay nagbibigay sa atin ng malinaw na direksyon sa gitna ng ingay ng market. Ang ideya sa pagbaba na 0.86 hanggang 0.87 ay hindi dapat tingnan bilang isang katapusan, kundi bilang isang reset para sa mas malaking pag-angat patungo sa $8 to $9 na target. Ang ascending channel na naging gabay natin sa loob ng maraming taon ay nananatiling matibay na basihan para sa ating long-term outlook. Ang pagsabay naman ng galaw ni Bitcoin sa $54,000 ay nagbibigay po ng karagdagang logic sa projection na ito. Sa bawat step ng ating roadmap, mula po sa bottom formation hanggang sa pag-reclaim ng dating all-time high at ang pagpasok sa price discovery, ang kailangan lang natin ay disiplina at tamang pag-unawa sa market cycles. Tandaan natin, ang crypto market ay hindi para sa mga nagmamadali, kundi para sa mga nakakaintindi ng pattern at may lakas ng loob na maghintay sa tamang pagkakataon. Ang $9 na target ay maaaring mukhang malayo sa ngayon. Pero kung susundin natin ang structure ng ating channel at ang logic ng Fibonacci extensions, ito po ay isang senaryo na hindi natin dapat baliwalain. Kaya manatiling mapagmatsyag, patuloy na mag-aral sa ating mga charts at lagi po nating tandaan na ang bawat correction ay bahagi ng isang mas malaking kwento ng paglago. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended na video natin dito.